Ito po para po sa mga hindi nakakaalam kung paano po nagiging uling yung bao ng nyog. Ganito po yung pasunod-sunod na paggawa. Unang-una po dapat mayroon tayong bao. Ito po ay bao po yan ng nyog. Ayan. Pangalawa po dapat po ay mayroon tayong butas na malinis. Ito po, diyan natin yan uulingin. So bago po kayo mag-uling, dapat malinis po yung palibot para wala pong mahuhulog dyan. Kasi pagka may nahulog po dyan, na kahit po anong bagay or bato na mahulog dyan, makakasama na po yan sa uling. Tapos, pangatlo po, dapat alam nyo po yung sukat ng butas kung gaano po siya kalaki. So, kukuha po kayo ng sukat sa gitna para pag naglagay na po kayo ng pangtakip dyan, ay alam nyo po kung gaano kahaba. So, ito po yung gagawin nating pangtakip dyan. Yan po, nakasukat na po siya. Ayan po yung loob, dapat po ay malinis. And then maglalagay ka po ng abo sa bao. Lagyan mo po ng gas or gasolina. At paikutan mo na po siya ng ganyan ng bao. At pagkatapos po ay saka mo po siya sisindihan. Kahit punuin na natin ng bao itong butas, ay hindi na po siya mamamatay. Kasi tuyo naman po yung mga bao. Bago mo po siya dadagdagan or pupunuin ng bao ng nyog, dapat po ay titingnan mo muna yung apoy kung pagbagsak ba ng bao sa loob ng butas ay hindi siya mamamatay. Kasi once po na mamatay siya, tatanggalin mo po ulit yung bao at magsisindig ka po ulit sa ilalim. Hindi po kasi pwede na punuin mo yung butas bago magsisindig ka po sa ibabaw. Hindi po magiging uling yung nasa ilalim. So yan po, puno na siya. Yan puno na yung butas. Ngayon, hihintayin natin na matunaw siya ng apoy. Masunog sila lahat. Pagbaba niyan, lalagyan ulit ng bao. Kanina po, pinuno na natin siya ng bao, pero hindi pa po puno yung butas ng uling. Naglalabas lang po yung apoy niya. So, pag ganyan po, kailangan po nating maglagay ulit ng bao ng nyog. Estimate po natin na kasya ang uling nito diyan sa butas, iuubos po natin. Sa mga hindi po nakakaalam kung para saan po ito, ang uling po ng bao ay maganda pong panggatong kasi hindi po nagkakaroon ng uling yung ating mga kaldero, kawali. At maganda rin po itong ginagamit sa pag-ihaw po ng isda at ng manok. Mas mainit po kasi ito kumpara po sa uling na kahoy. At ito rin pong uling na bao yung ginagawa pong karbon na ginagamit po sa mga planta, panghuli po ng ginto. Yung mga planta po na nagpa-process ng gold. Ito po yung ginagamit nilang panghuli. Ang per sako po nito, mas mahal po ito sa uling na kahoy. Pero hindi ko po alam dito kung magkano po yung price. Kasi hindi po kami nagbibinta, ginagatong lang po namin. Pagka ito po ay naging karbon na, sa pagkakaalam ko po, ang per sako po nito ay inabot pong 15,000 nung ako po ay active pa dyan. Pagka siya po ay na-convert na po as a carbon. Habang ginagatungan po natin yung bao, dapat po mag-ready na tayo ng pangtakip dyan sa inuuling nating bao. Ito po ay katawan po ng saging. Tinatanggal po yung pagilid niya. Yan po yung gagawing pangtakip sa uling na bao. Maganda po itong gamitin kasi madali pong mamatay yung apoy nung uling kasi medyo malamig po siya. Although kung mayroon naman po kayong yero, pwede nyo naman pong gamitin na pangtakip sa ganyan at dun po kayo maglalagay ng lupa. So ito po yung balat ng saging. Aalisan nyo po ng ganito kaliit. Tapos sa kabila rin, yung kabilang gilid din, lalagyan nyo lang po ng pagitan para bumuka po siya. Ganito po yung buka niya Di mas maganda na po siya gamitin. Kasi pag hindi mo po pag hindi mo po tinanggalan ng ganyan, hindi po siya nabuka. Kung napapansin nyo po, nakatiklop siya. Kaya dapat pong tatanggalin mo siya. Ayan po, nalaki siya pagka nabuka. Tapos po yung tinanggal na yan, pag magtatabo na po ng uling, yan po yung nilalagay sa uling na bao para po mamatay yung apoy.
Yan po yung pampatay ng apoy. Pero pwede rin naman pong tubig, kaya lang nababasa po yung uling. Pag gusto mo pong hindi mabasa yung uling, yan po yung ginagawang pangpatay ng apoy para makapaglagay ka po ng takip. Ayan po, medyo malapit na po yan. Ito po yung ilalagay muna dyan, yung mga pinagtanggal doon sa balat ng saging para po mamatay yung apoy. Pagka namatay mo na yung apoy nito, ilalagay mo po yung kahoy. Pagkalagay po ng kahoy, sunod na po yung pangtakip niyan. Pagka matakip po kayo ng ganyan, dapat siguraduhin nyo po na wala na talagang buong bao dyan. Kitang-kita naman po yan kung mayroong buo o walang buo bago nyo po tatakpan. Ayan po, pwede na po yan. Ayan po, namatay na po yung sumisilab na apoy. Dapat po mabilis po yung kikilos natin dito para hindi po tumaas yung apoy. Hindi tayo mahirapan paglagay ng takip. Dito naman po sa mga nilalagay na kahoy, dapat po ay siguraduhin natin na maayos yung kahoy. Baka po ay bulok na. Kasi dapat po medyo matibay pa. At papatungan po natin ng lupa yan. Baka po pag pinatungan natin ng lupa ay bumagsak po siya at masunog po ng uling. Kasi ilalagyan pa po yan ng lupa. Pwede din pong gamitin mo sa panakip na ganito ay yero. Susukat ka po ng kung gaano po kalaki yung butas ng ibabaw ng pag-uulingan mo. At pagka ganyan na po, itatakip mo na po yung yero. Katulad po ng pagtatakip ng ganyan. So mas mabilis po yung ganon na yero kasi isahan lang po siya. Pwede ka rin pong gumamit ng dahon ng anahaw kung wala ka pong yero at wala ka pong ganito. Pwede mo yun pong gamitin, kaya lang po pag anahaw, dahon po ng anahaw yung gagamitin mo ay dapat po dikit-dikit po yung pagkalagay mo ng kahoy. Kasi pagka nagpatong ka po ng lupa, may posibilidad po na lubog yung dahon ng anahaw, so masusunog po siya. Dapat po kasi ay hindi po siya mabubutasan o magkaroon po ng singaw yung apoy. Kasi pagka nagkaroon po ng ganun ay mabubuhay lang po yung apoy. Ngayon po matutunaw po yung uling na nasa ilalim. Kaya dapat po ay siguraduhin natin na walang singaw siya. Ngayon po kung bakit naman po ay binabasa yan, pag natuyo po ibig sabihin mayroon po doong singaw. Ang pag-ahon naman po niyan, halimbawa po ay ginatungan mo ng Lunes, kinaumagahan po ng Martes, pwede mo na pong ahonin. Tatanggalin mo po muna yung lupa at pagka natanggal mo na po yung lupa, lilinisan mo po muna sa paikot at tatanggalin mo na po yung balat ng saging. Ngayon po, pag sumingaw po yan na sobrang init, ibig sabihin po may apoy pa po sa ilalim. Pagka ganun po ang nangyari, babasahin mo na lang po siya ng tubig para hindi ka na po magulit magtakip. Ngayon po, dahil naman po ay wala pong singaw na mainit, so lalagay na po ito sa sako. Bago ka naman po maglagay sa sako, kailangan po mo po magsuot ng face mask. Kung wala ka naman pong face mask, kahit damit na lang po yung gamitin mo para yung mukha din ay matakpan, at least di po malalagyan ng uling. At pagkatapos mo po siyang mailagay sa sako, huwag mo po muna agad-agad na ipasok sa bahay tapos aalis ka ng bahay. Kasi baka po may natira pong baga na naligaw, so yun po ang makakasunog. So double check po muna bago ipasok ng bahay. O yan, ito na po yung uling. Napakadali lang po ng mag-uling ng bao. So yan lamang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. More power po. God bless.